Japan is planning to dispatch its largest warship to the South China Sea for 3 months of operations starting in May. Meanwhile, senior Japanese and Chinese government officials met on Monday to discuss maritime concerns in disputed waters in the East China Sea amid Beijing's war games around Taiwan. Matagal nang itinuturing ng China ang malawak na karagatan ng Pacific bilang lugar kung saan maaari nitong palawakin ang impluwensya nito ng halos walang pumipigil. Hindi na rin lihim sa buong mundo ang plano nitong sakupin ng Taiwan at baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Dahil dito, lalong naging agresibo ang kilos ng Beijing sa paligid ng Taiwan Strait habang sunod-sunod ang pagpapadala nito ng mga warship at fighter jets. Ang ganitong hakbang ay nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa Taiwan, kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa gaya ng Japan. Para sa Tokyo, malinaw na ang anumang malaking krisis sa Taiwan ay direktang banta rin sa sarili nitong seguridad. Noong buwan ng May, muling ipinakita ng China ang lakas nito sa pamamagitan ng malawakang military exercises malapit sa Taiwan. Sa mapapalamang kitang-kita kung gaano kalapit ang tensyon sa mismong depensa ng Japan. Ngunit habang sinusubukan ng Beijing na magpakita ng kapangyarihan, agad namang kumilos ang Estados Unidos upang pigilan ang anumang pagtatangka ng China na kontrolin ang rehiyon. Sa isang biglaang deployment, ipinadala ng Washington ang ilan sa pinaka-advanced nitong fighter jets papuntang Japan. Ito ang naging malinaw na mensahe ng Amerika na hindi nito hahayaang tuluyang ma-isolate o ma-blockade ang Taiwan. Ang sentro ng bagong military build-up na ito ay ang Okinawa, isa sa pinaka-importanteng strategic locations ng Japan. Dito ipinadala ng Estados Unidos ang F-22 Raptor, isang 5th generation stealth fighter na matagal nang kinikilala bilang isa sa pinakamapanganib na combat aircraft sa mundo. Ang mga jet na ito ay nagmula pa sa Alaska at Virginia bago direktang lumapag sa Kadena Air Base noong Mayo 5. Para sa maraming analyst, isa itong hakbang na hindi inaasahan ng Beijing. Dahil sa deployment na ito, tila biglang nagbago ang buong military equation sa paligid ng Taiwan Strait. Ang Okinawa ngayon ay naging pangunahing depensa ng Amerika at Japan laban sa anumang posibleng aksyon ng China. Napakahalaga ng lokasyon ng Kadena Air Base dahil nasa humigit kumulang 650 kilometers lamang ito mula sa Taiwan Strait. Dahil dito kayang makarating ng isang F-22 sa himpapawid ng Taiwan sa loob lamang ng 30 hanggang 45 minuto. Tinatayang nasa pagitan ng 12 hanggang 24 na fully armed Raptors ang inilagay ng Amerika sa lugar. Bagamat tila maliit ang bilang na ito kumpara sa laki ng Chinese Air Force, ibang klase ang kakayahan ng bawat F-22. Para itong isang halos invisible na sniper sa himpapawid na kayang umatake bago pa man ito makita ng kalaban. Dahil dito, mas naging komplikado para sa China ang anumang plano nitong mabilisang operasyon laban sa Taiwan. Isa sa pinakamalaking bentahe ng F-22 ay ang bilis at stealth capability nito. Kayang umabot ng aircraft na ito sa Mach 2.25 habang nananatiling mahirap makita sa radar. Bukod dito, meron itong tinatawag na super cruise capability kung saan nakakakalipad ito ng supersonic nang hindi gumagamit ng afterburners. Sa aktwal na labanan, napakahalaga nito dahil mas mabilis makakaresponde ang mga jet nang hindi agad natutukoy ng kalaban. Habang lumalakas ang presensya ng Amerika sa Okinawa, pilit namang naghahanda ang China laban sa posibleng confrontation. Totoong mas marami ang bilang ng Chinese J-20 stealth fighters, ngunit nananatiling mas mataas ang reputasyon ng F-22 sa actual air superiority combat. Samantala, ang F-22 ay idinisenyo upang manatiling mahirap makita mula halos lahat ng direksyon. Dahil dito, malaking hamon para sa Chinese radar systems ang madetect ng maaga ang mga aircraft na ito. Bukod sa stealth, napakalaki rin ng advantage ng American pilots pagdating sa battlefield awareness. Sa pamamagitan ng kanilang advanced helmet systems at integrated sensors, halos real-time nilang nakikita ang buong galaw ng laban sa himpapawid. Ibig sabihin mas mabilis silang nakakagawa ng desisyon kumpara sa kalaban. Hindi lamang sa military aspect nararamdaman ang epekto ng deployment na ito, kundi pati na rin sa larangan ng diplomasya. Habang tumitindi ang tensyon sa Taiwan Strait, naisana ng Beijing na pumasok sa negosasyon mula sa posisyon ng lakas. Ngunit dahil sa biglaang pagpapakita ng Amerika ng air power sa Okinawa, nabawasan ang pressure advantage na nais buuin ng China. Para sa Washington, malinaw ang mensahe na handa itong protektahan ng strategic balance sa Pacific.
Sa kabilang banda, lalong naging tensyonado ang diplomatic atmosphere sa Beijing habang sinusubukan nitong pag-aralan ang susunod na hakbang ng Amerika. Ang deployment ng F-22 ay hindi lamang simpleng military operation, kundi isa ring malakas na political signal sa buong mundo. Habang nakatutok ang buong mundo sa tensyon sa pagitan ng Amerika at China, may isa pang mahalagang bahagi ng kwento ang unti-unting lumalabas. Ang pagpapalakas ng air power ng Amerika sa Pacific ay hindi lamang babala para sa Beijing, kundi pati na rin sa Russia ni Vladimir Putin. Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, limitado rin ang kakayahan ng Moscow na suportahan ang anumang malawakang operasyon ng China sa Pacific. Ang presensya ng F-22 sa Okinawa ay nagpapakita na kayang bantayan ng Amerika ang maraming strategic fronts ng sabay. Dahil dito, mas nagiging komplikado para sa China at Russia ang posibilidad ng mas malawak na military cooperation laban sa Western Alliance. Sa ngayon, malinaw na ang Pacific ay papasok sa panibagong yugto ng matinding kompetisyon at military tension. Ang mga Su-35 at kakaunting Su-57 na nakadeploy sa Eastern Military District ng Russia ay hindi pa rin maituturing na tunay na katapat ng F-22 Raptor. Isa sa pinakamalaking problema ng Su-35 ay ang kakulangan nito sa modern stealth capability na napakahalaga sa kasalukuyang air warfare. Dahil dito, mas madali umano itong matukoy ng advanced radar systems ng Amerika. Sa aktual na combat scenario, malaking disadvantage ito laban sa mga stealth aircraft ng United States. Habang sinusubukang palakasin ng Moscow ang presensya nito sa Pacific, nananatiling malaking problema ang technological limitations ng kanilang fighter fleet. Ang F-22 ay may kakayahang makita ang kalaban mula sa mas malayong distansya habang nananatiling halos invisible sa radar. Ibig sabihin, bago pa man malaman ng Russian pilots na may bantang paparating, posible nang makapag-launch ng missile attack ang American jets. Ang mga advanced air-to-air missiles na dala ng F-22 ay idinisenyo upang tamaan ang target ng mabilis at eksakto. Dahil nakaimbak ang mga ito sa loob mismo ng aircraft, hindi rin agad naapektuhan ang stealth profile ng jet. Sa modernong air combat, ang unang nakakakita at unang nakakaputok kadalasan ang siyang nananalo. Isa pa sa kinatatakutang kakayahan ng F-22 ay ang thrust vectoring engines nito. Dahil sa teknolohiyang ito, nakakagawa ang aircraft ng matitinding maneuvers na mahirap sundan kahit ng advanced enemy fighters. Sa isang dogfight, napakahirap makapwesto sa likuran ng isang Raptor dahil sa bilis at liksi nito sa himpapawid. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling isa ang F-22 sa pinakarespetadong fighter jets sa buong mundo kahit matagal na itong nasa serbisyo. Samantala, patuloy namang nahihirapan ng Russia sa maintenance at production issues ng Su-57 program nito. Dahil dito, limitado pa rin ang bilang ng kanilang pinaka-advanced stealth fighters. Habang lumilinaw ang sitwasyon sa Pacific, mas nakikita rin kung paano binubuo ng Amerika ang isang napakalaking defense shield sa paligid ng Japan. Hindi lamang China kundi pati Russia ang direktang naapektuhan ng bagong military posture na ito. Ang kombinasyon ng American stealth aircraft at Japanese strategic locations ay nagiging hadlang sa anumang agresibong hakbang ng dalawang bansa. Dahil dito, nagkaroon ng mas malaking breathing room ang Tokyo upang maprotektahan ang sarili nitong himpapawid at karagatan. Para sa Japan, napakahalaga nito dahil matagal nang lumalakas ang pressure mula sa Beijing sa East China Sea. Ngunit hindi lamang F-22 ang sandatang inilagay ng Amerika sa Japan. Sa hilagang bahagi ng bansa, partikular sa Misawa Air Base, nakadeploy naman ng advanced F-35A Lightning II fighter jets. Ang aircraft na ito ay kilala hindi lamang sa stealth capability, kundi pati sa napakalakas nitong electronic warfare systems. Mula sa Misawa, kayang bantayan ng mga jet ang East China Sea at maging ang bahagi ng Pacific Coast ng Russia. Dahil sa lokasyon ng base, nagiging sensitibo rin para sa Moscow at Beijing ang bawat galaw ng Amerika sa rehiyon. Ang F-35 ay itinuturing ding isa sa pinakamahalagang intelligence gathering aircraft ng United States. Isa sa pinakamapanganib na kakayahan ng F-35 ay ang electronic penetration at data sharing systems nito. Kayang guluhin ng aircraft ang radar at communication networks ng kalaban habang nangongolekta ng battlefield intelligence. Ang lahat ng impormasyong ito ay maaring direktang ipadala sa F-22 fleet sa Okinawa sa real time.
Ibig sabihin, nagiging konektado ang buong American Air Force sa iisang combat network. Habang nililinis ng F-22 ang himpapawid laban sa enemy fighters, ang F-35 naman ang tumutok sa air defenses at critical ground targets. Dahil dito, nabubuo ang isang napakahirap pigilan na kombinasyon ng stealth, intelligence at firepower. Hindi rin nag-iisa ang dalawang 5th generation fighters na ito sa Pacific. Nariyan din ang F-15E Strike Eagles at F-16 Fighting Falcons na nakadeploy sa Cadena Air Base. Ang mga aircraft na ito ang nagsisilbing support force na may kakayahang magdala ng malaking bilang ng smart bombs at missiles, habang abala ang stealth fighters sa pag-neutralize ng defenses ng kalaban. Naghihintay naman ang mga support aircraft para sa malawakang strike operations. Bukod dito, may daan-daang American fighter jets din sa South Korea na maaring sumuporta anumang oras. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng puwersang ito, nagiging napakalaki ng air superiority advantage ng Amerika sa rehiyon. Para sa China, malaking hamon ang ganitong klase ng integrated military network. Matagal nang ipinagmamalaki ng Beijing ang lumalaking bilang ng J-20 stealth fighters nito. Ngunit ngayon kinakaharap nito ang isang American Air Armada na may kakayahang magbahagi ng impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, mas mabilis ang coordination at response ng mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito. Sa bawat hakbang ng China at Russia sa Pacific, tila agad silang nahaharap sa isang matibay na depensang binuo ng Washington at Tokyo. Ito rin ang dahilan kung bakit lalong tumitindi ang military competition sa East China Sea at Taiwan Strait. Kasabay ng paglakas ng presensya ng Amerika, nagsimula rin ang Japan sa isa sa pinakamalaking military transformation sa kasaysayan nito. Ang agresibong kilos ng China sa paligid ng Taiwan ay nagsilbing wake-up call para sa Tokyo. Sa loob ng maraming dekada, naging maingat ang Japan sa pagpapalawak ng military capability nito dahil sa kasaysayan pagkatapos ng World War II. Ngunit ngayon malinaw na nagbabago ang direksyon ng bansa habang pinapalakas nito ang depensa laban sa mga banta sa rehiyon. Sa unang pagkakataon, mula noong matapos ang World War II, nagsimulang magkaroon ng Japan ng kakayahang mag-operate ng light aircraft carriers sa dagat. Ang dating helicopter destroyers na Izumo at Kaga ay binago upang maging mga modernong warships na kayang paglapagan ng F-35B stealth fighters. Binago ng husto ng mga engineers ang disenyo ng flight deck upang pahabain at palakasin ang runway ng mga barko. Dahil dito, unti-unting nagiging mas seryoso ang military presence ng Japan sa paligid ng Taiwan Strait at East China Sea. Kapag tiningnan ang mapa ng Southern Defense Line ng Japan, madaling makita kung gaano kalapit ang mga barkong ito sa mga sensitibong bahagi ng rehiyon. Sa loob ng maraming taon, nais ng China na maging pangunahing naval power sa East China Sea at Pacific waters. Ngunit ngayon may mga Japanese warships nang naglalayag na may dalang stealth fighter jets na kayang tumugon anumang oras. Ang simpleng presensya pa lamang ng mga barkong ito ay malaking hamon na para sa Beijing. Hindi na lamang nakadepende ang Japan sa depensa mula sa lupa dahil kaya na rin nitong magdala ng air power direkta sa dagat. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa military posture ng Tokyo sa modernong panahon. Kasabay nito, itinaas din ng Japan ang defense budget nito sa mahigit $56 billion. Isa ito sa pinakamalaking military spending increase sa kasaysayan ng bansa matapos ang World War II. Malaking bahagi ng pondong ito ay inilaan para sa mga bagong drone systems at advanced autonomous weapons na magbabantay sa southern islands ng Japan. Pinapalakas din ng Tokyo ang kakayahan nitong makasabay sa mabilis na pagbabago ng modern warfare. Isa sa pinakaimportanteng proyekto ng Japan ngayon ay ang GCAP o Global Combat Air Program na ginagawa kasama ang United Kingdom at Italy. Layunin ng programang ito na bumuo ng 6th generation fighter jets na magiging pangunahing air superiority aircraft ng hinaharap. Ang mga bagong jet na ito ay inaasahang gagamit ng artificial intelligence at may kasamang unmanned wingman drones habang nasa combat missions. Para sa China at Russia, malinaw itong senyales na hindi nagpapahuli ang Japan sa modern military technology. Hindi lamang sa himpapawid nagaganap ang malaking power struggle sa Pacific kundi pati sa dagat. Habang pinapalakas ng Japan ang sariling military, pinalawak din ng Estados Unidos ang naval presence nito sa rehiyon. Bilang tugon sa agresibong kilos ng Chinese Navy, nagpadala ang Washington ng mas malaking naval forces sa Pacific waters. Bumuo ang Amerika ng malawak na patrol line mula Japan hanggang South China Sea upang bantayan ang galaw ng China.
Ang mga Arleigh Burke-class destroyers ay regular na dumaraan sa Taiwan Strait upang pigilan ang anumang pagtatangkang i-blockade ang Taiwan mula sa dagat. Ito ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng strategy ng Amerika sa rehiyon. Partikular na binabantayan ng Amerika ang galaw ng Liaoning aircraft carrier ng China sa paligid ng Taiwan. Habang sinusubukan ng Beijing na palawakin ang impluensya nito sa Pacific, agad naman itong sinusundan ng American Naval Forces. Ang mga nuclear attack submarines ng Amerika ay tahimik na nagbabantay sa ilalim ng dagat upang putulin ang posibleng supply lines ng China sa oras ng krisis. Napakalakas ng sonar systems ng mga submarinong ito, kaya kaya nilang matukoy kahit maliliit na tunog mula sa enemy warships. Samantala, hirap ding makalusot ang tinatawag na carrier killer missiles ng China laban sa multi-layered electronic defense ng US Navy. Dahil dito, nananatiling malaking hamon para sa Beijing ang pagkakaroon ng tunay na dominance sa Pacific waters. Sa kabuuan ang biglaang deployment ng F-22 Raptors at ang mabilis na military transformation ng Japan ay nagbunga ng isang napakalakas na defense network sa Pacific. Ang mga planong matagal nang iniisip ng Beijing tungkol sa Taiwan ay ngayon direktang nahaharap sa pinaka-advanced military technologies ng Amerika at mga kaalyado nito.